Excuse me. Hi guys, on this video, I will show you how I come up with my program. And I will try my best na ipaintindi sa inyo, statement by statement, kung ano yung purpose niya sa program, ano yung gagampanan niya, and ano yung magiging output niya kung yan yung gagamitin natin. So, itong ina-highlight ko ngayon, ito, alam naman natin kung anong purpose niyan, so that's a basic one. So, let's go with this one. Some of you is wondering right now kung bakit double yung ginamit ko. Bakit hindi integer? So, bakit nga ba? We all have different data types. Boolean, for true or false, character, integer, long, short, float, and double. So, kung binasa natin yung sinabi ni ma'am dun sa hinihingi niyang output dun sa Edmodo, gusto niya makita niya yung total value of that product sold that day. So, we're dealing with total values. Double yung ginamit ko because this data type is generally used as the default data type for decimal values. So, ang float, decimal din yun, di ba? Pero bakit double ginamit ko? Kasi kapag double yung ginamit mo, mas bigger value ang pwede mong i-store. Kapag double kasi, 64-bit siya. Whereas kung float, 32-bit lang. So, yan, double ang ginamit ko. Tapos, this one, ginawa ko siyang 5 kasi para malagyan ng total. Kasi 'di ba 4 na salesperson lang yung nasa program natin. Tapos dapat may total. Kaya 5 siya. So, itong 5 sumisimbolo siya sa column. Then itong 6 sa row. Two-dimensional array kasi yung hinihingi ni ma'am. So, when we say two-dimensional array, meron siyang column and meron siyang row. Yun. Tapos, this for loop, it will trigger the column. Tapos, this second for loop, it will trigger the row. So, dapat dalawa ang for loop para matrigger niya yung column and row. Tapos, this one, I use the system.out.printf para magamit ko yung %d para sa integer. Tapos, this one, ginamit ko yung double kasi price yung hinahanap. May decimal. Kung quantity lang siya, integer yung gagamitin ko, whole number. Tapos, this one, matitrigger niya kung saan column and row malalagay. And this one, ito, element kasi siya eh. Element. Yan yung element natin sa column. Tapos, ito naman yung element natin sa row. Tapos, ito, ayan, dito, yan yung ginamit ko para dyan ma-add yung sa last output, yung may graph. Yan, ito. Ito, para makita nyo. Yan. Yan yung last output, yung may graph. Yun yung ginamit ko para ma-add siya dyan. Itong dalawa. So, next. Ito naman, this one is yung statement para sa total sa lahat ng column. This one. Total. And then, this for loop. Siguro, some of you is wondering bakit wala to sa loob.
Ba't di ko siya nasama dito? Because, kasi kung ilalagay ko siya doon sa dalawang for loop, this one, kung ilalagay ko siya dito, kung isasama ko siya, madodoble yung value. Kaya, madodoble yung value na lalabas. Kaya, dito ko na lang sa labas nilagay. Yan. Kasi, hindi ko siya alam kung paano ko siya ipaplastar dito sa loob nito. So, next. This one. And this one. Bali, ang purpose nito, iloloop niya yung total value sa column. This one. Iloloop niya yung total value sa column. Dito. Then, next. Ayan. Dash T yung ginamit ko para magpantay-pantay siya. Yan. Dito. Para magpantay-pantay siya. Yan. Ayan. Magpantay-pantay siya yan. Product 1, pantay-pantay. Product 2, pantay-pantay. So, in-adjust ko siya by using dash T. Then, gumamit ako ng if-else kasi gusto ko ipalabas yung 4 na salesperson 4 na beses. Ito, yung if. Yan ang purpose niya. Yung if. Ito. Diba 4 yung salesperson na ni-require ni ma'am dun sa program na gusto niya? Yan. 4 na salesperson. Salesperson 1, 2, 3, and 4. So, yan. Then, else naman, para doon sa total niya sa column. This one. Then, ito, last na for loop. Yan. Iti-trigger niya yung laman ng array, yung row. So, gumamit ako nung printf para magpantay-pantay yung spacing niya sa column. So, kung magtatanong kayo sa akin, bakit hindi ko pinagsama itong salesperson and column, kasi sinubukan ko siya, pinagsama ko yung salesperson and column sa isang statement. Pero, yung total niya, pabalik-balik nagpiprint. Kaya, hiniwalay ko na lang. Ginamitan ko siya ng if-else. So, ayan. User inputted siya. So, kung ipaparan ko siya, ayan. Yan. Yan yung magiging output niya. So, that's all guys. I hope medyo naintindihan nyo yung sa explanation ko.